Hi fellow viewers sa inyo lahat, magandang umaga. Ako po si Steve. Ang aking full name is Steve Hoong. Ako po ang may-ari ng video account, itong respective website, youtube.com. Okay, by the way, itong video na ito ay walang kinalaman sa aking trabaho sa necrologist, yung mga taong namatay na or namayapa na. Wala rin tong kinalaman sa Bangko Pilipino related videos. By the way, itong video na ito ay may kinalaman sa magnitude 7.7 earthquake na nangyari sa dalawang bansa. Ito ay yung Myanmar, yung dating tinatag na Burma, at ang isa naman Thailand. Okay. Supposed to be, ito makinig kayo supposed to be kagabi, i-upload ko na sana March 29, Sabado ng gabi. Kaso nag-brown out dito sa Dumaguete, so sabi ko, hala paano ito, hindi ko na 'to ma-upload, uulit na naman ako. So no choice, March 30, Sunday, hindi lala ako nagsimba kasi maraming gagawin, magwa-washing machine. So tamang-tama nakalugar ako, yung naka-vacant. So tamang-tama ma-upload na ito ngayong umaga. Okay, sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Bangkok, Thailand or sa Yangon, Myanmar, sa dating Burma, I think you know na already yung news 'no, yung sa magnitude 7.7. Ang latest is may mga iba na trauma, kung meron kayong kababayan na na-trap doon sa Thailand tsaka sa Myanmar, i-chat niyo kaagad sa FB Messenger o kaya sa Messenger kasi sa mobile app madali ng communicate. Kung just in case na nag-reply o nag-chat sa inyo, ibig sabihin buhay sila, safe na safe. Yun nakikita niyo sa ABS-CBN at saka GMA yung na-trauma. Yung iba pa nga daw 22nd floor sa Bangkok, Thailand sa condominium na hindi nila ini-expect kasi based on yung earthquake history, first time lang nangyari sa Thailand. Totoo po 'yan. Meron dati kung natandaan ninyo yung 2004, eto siya tsunami, yung 2004. Eto siya ngayon lindol, earthquake. Sa buong Thailand history, wala pang na-e-encounter earthquake na ganito kagrabe. Kasi isipin mo, ang epicenter galing pang gitna ng Myanmar, yung na-confirm na yung pagoda nag-collapse. Buti nga yung kagabi hindi pa ako nag-upload. Tapos tama-tama brown out, tapos na yung umilaw na kagabi, na-mention pagoda, buti hindi pa ako nag-upload kasi hindi ko naman alam na may pagoda na pala na-collapse, yung parang temple yata sa Buddhist. Tapos yung mga Myanmar na Muslims, Buddhist monk, nagdadala sila ng cellphone nakuha pa nila viral video. Yun nakita nila grabe yung abog, yung alikabok. So yun. So ang point ko dito is eto lang, kung if ever mag-chat sila sa TikTok, Instagram o Facebook o Messenger, ibig sabihin okey na sila, buhay sila. So yun. So far wala pang confirmation kung may nasugatan or nakuan. Kasi magko-coordinate yan, sa Philippine Envoy to Government of Myanmar and Government of Thailand. Of course, ang Department of Foreign Affairs mag-a-announce yan sa news. So ang point ko dito, itong video na ito is kasi first time nangyari sa Thailand tsaka sa Myanmar yung earthquake. Pero ang pinaka-issue talaga Thailand. Of course may international aid yan, hindi yan basta-basta na hayaan na ng gano'n-gano'n lang. Kasi ito malaking issue kasi isipin mo global media nag-viral yung news. Ibig sabihin yung isang country, halimbawa earthquake kasi 7.7 masyadong malakas yun. Kung matatandaan ninyo yung sa Davao, yung 1976, magnitude 8.0. Grabe yun, nakakatakot yan. Pero eto 7.7 kasi ang Thailand kasi walang history na earthquake. Totoo po yan. Kaya eto siya magiging lesson na sa atin.
kung may ganyang issue, halimbawa may outside Philippines na nagtrabaho do'n on that country, o 'yun. Kailangan ang unang-una niyong isipin is, ay huwag niyong tawagin, i-chat niyo. Kung if ever mag-chat, halimbawa nag-chat siya sa Messenger, okey lang ako, huwag niyo akong alalahanin. Ibig sabihin buhay siya, lalaki man o babae. So 'yun ang pinakaimportante. Yung nakita ko sa kagabi yung news, yung nagkaroon na kaming kuryente sa Dumaguete, yon dun ko nalaman na meron pa palang pagoda, ang ibang OFW or nakatira or nag-migrate na sa Thailand na 22nd floor, 27th floor, dali-dali sila bumaba. So, for sure, ewan ko kung nangyari, sakay ba elevator o takbo-takbo sila sa hagdan hanggang pababa, yon. Tapos ang airport, yung during earthquake, talagang grounded. So, yung flights affected. Affected talaga kasi may bitak. Ang grabe daw yung ATC Tower, yung Myanmar. Yung ATC Tower, tumba talaga. Sabay sa pagoda. Yung Pagoda Temple, yung sa Myanmar. So, ang point ko dito, grabe talaga yung earthquake sa Myanmar tsaka Thailand. Tsaka trending sa social media, hindi lang viral, naging global issue. So for sure, may United Nations pupunta doon sa dalawang country kasi hindi yan basta-basta lang na echapuera lang, baliwalain. No. It must need help to the other countries. Then sa mga kababayan natin OFWs, kailangan ma-check. Ma-check talaga kung, kasi mahirap kung may namatay, tapos ayaw sabihin, yung bang lihim-lihim, mahirap. Ang point ko dito is, ito lang, i-communicate through social media, i-chat. Halimbawa ito, Messenger, TikTok o Instagram. So ilan po. Ay, by the way, bago ako mag-say goodbye, may nag-suggest na kung meron si Buano video, kasi yung isa kong na-upload video si Buano. Ito siya is purely Tagalog. Ito ay Tagalog video. Malaking tulong po ito kasi pag na-share to sa ibang tao, yun. Kasi anong kagandahan, bakit ko sinabing chat? Kasi kung nag-chat, ibig sabihin buhay sila. Pag hindi nag-chat, or hindi, kasi kung patay na, hindi na nag-chat, something's wrong, di ba? Yan ang lesson. Communication through chat. Yun lang. Okay? Thank you so much for listening in this video. Good morning.